Yes, magandang gabi Sir George, magandang gabi Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Bahagyang bumagal ang bagyong Santi pero napanatili po nito at taglay na lakas habang ito ay kumikilos patungo dito yan sa ating West Philippine Sea. Alas 4 ng hapon namataan ang bagyo sa laing 200 kilometers west ng Iba, Zambales at taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na aabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso nga abot naman ng 150 kilometers per hour. Ito po ay inaasahang kikilos, yan po ay pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At bukas po ng umaga, inaasahan ito sa laing 520 kilometers west ng Iba, Zambales o kaya naman po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, inanatiling nakataas pa rin ang Storm Warning Signal number 1. Diyan po yan sa may Zambales at pati na rin po sa Bataan. Dito asahan po ang hangin na malakas na 30 to 60 kilometers per hour in at least 36 hours. Para naman sa magigilagay ng ating panahon sa mga susunod na mga oras, dito po sa may Zambales at Bataan area, inaasahan makakaranas sa mga pag-ulan at pagbugso ng hangin dahil kayo po ay nasa ilalim pa rin ng Storm Warning Signal number 1. Dito naman sa ating sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil po yan sa indirect effect ng bagyong Santi. So ibig sabihin po mga kabayan, kahit po naibaba na ang warning signal dito sa atin, maaari rin po tayong mahagip nito po mga kaulapan ng bagyo habang ito po ay kumikilos papalayo dito sa ating bansa. Samantala, para naman po dito sa bahagi ng Mindanao, partikular na sa may Zamboanga Peninsula at pati na rin sa Northern Mindanao, makakaranas pa rin po kayo ng mga pag-ulan dyan. Hindi po ito dahil kay bagyong Santi, kundi dahil po meron po tayo nakikita na mga wind convergence na siyang nagiging dahilan ng cloud formation. Para naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, asahan naman po ang pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o sa gabi. At dahil sa ilang araw ng pagbabantay natin kay Bagyong Santi, I'm sure marami na po talaga ang nag-aabang. Kailan nga ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Ayon kay weather forecaster Aljar Aurelio ng Pag-asa, maaaring bukas po ng umaga ay makalabas sa ito at bukas nga po ng hapon, tulad po nabanggit ko kanina, ay maaaring nasa laing 520 kilometers west ng Iba, Zambales. Dagdag pa niya, maaaring mamaya po o sa mga susunod na mga oras ay maibaba na rin ang storm warning signal. Diyan po yan sa may Zambales at pati na rin po sa Bataan. Yan naman po ay kung hindi pa matapat dito ang mga cloud bands ng bagyo. Kaya naman patuloy po nating antabayan ng mga pagbabago dito, kaya tutok lamang sa Panahon TV. Samantala, eto naman po, hindi lamang si Bagyong Santi ang ating pinagtutuunan ng pansin. May isang bagyo rin po ngayon na nasa labas naman ng ating PAR at nasa silangang bahagi po ng ating bansa. Ito po ay may international name na WIPA na ayon po sa pinakahuling datos ng Pag-asa ay nasa laing 1,510 kilometers east ng Northern Luzon. Kung magpapatuloy ang kilos nito, maaari itong pumasok sa ating PAR, yan po ay by Monday morning. At sa oras na mangyari po ito, bibigyan po natin ito ng local name na Bagyong Tino. At mag-iikatlong bagyo po sa buwan na ito ng Oktubre. Sa initial observation ng Pag-asa, sa magiging track po nito para po sa mga nagtatanong, maaaring tahakin po nito ang direksyong tinahak po ng Bagyong Ramil. Kung inyo pong matatandaan ang kilos si Bagyong Ramil, hanggang dito lamang po yan sa may gilid ng ating PAR at agad rin naman pong lumabas ng ating PAR makalipas ng ilang mga oras. Maaring magtagal lang po ito ng ilang oras at hindi naman po inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Gayunpaman, mag-monitor pa rin po tayo dahil oras-oras nagkakaroon po ng pagbabago, kaya abangan po natin ang mga updates. Magbabalik po kami matapos ang isang paalam. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo.
Paalala pa rin po sa mga mangingisda at meron po mga maliliit na sakyang pandagat, nakataas pa rin po ang gale warning sa western seaboard ng Southern Luzon, seaboards ng Northern Luzon at southern seaboard ng Southern Luzon at western seaboard ng Visayas. Ibig sabihin po nito, delikado o mapanganib po sa inyo ang pamamalaot o paglalayag sa mga nabanggit na baybayin sa mga susunod na mga oras. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update. Mamayang alas 8 ng gabi, dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at mahinahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi, balik sa inyo, Sir George.